OHI chocolate cookies with filling, Meiji black chocolate bar, Meiji high milk chocolate bar, Miramar confectionery nougat candy, Candy's Prosperity Flower MM, Sindera Toffee Roll, Candy MM, Really Savory Candy MM, Soft Candy MM, Yum Yum Circle Pebble Candy MM. Ligtas rin sa melamine ang Nice Foods Whiz O-Ring Candy, Nutri-Express 50 Nutritional Elements Colored Orange Cap and Label, Nutri-Express 50 Nutritional Elements Colored Red Cap and Label, Pioneer Skim Milk Powder Repacked, Quality Food Coffee Candy, Sweet Dart Coffee Milk Candy, Sweet Dart Milky Milk Candy, One Full Foods Coffee Meal Tea Cookies Biscuits Yellow Wrapper, One Tone Orange Egg Rolls, Want Hot Kid Milk Candy, I Love Milky and Chewy, Want Senbei Rice Crackers, Yalilay Olympic Star Candies Beijing 2008. Sa kabuuan, 204 na produkto ang sinuri ng BIFAD kung saan 6 lamang ang nagpositibo sa melamine. Ang Green Food Yili Fresh Milk in Chinese character, Jolly Cow Slender High Calcium Low Fat Milk, more calcium and vitamin D 1 liter, Loti Strawberry Snack Koala Biscuit, Mengyu Drink in Chinese character, Loti B plus W Koala Biscuit, at ang Loti Chocolate Snack Koala Biscuit. Ayon kay BIFAD Director Leticia Gutierrez, papayagan ng muli ang pagpasok sa bansa ng Chinese milk products pero sa teritoryo pa lamang daw ng customs, susuriin na nila kung ligtas sa mga produkto bago ito payagang ikalat sa merkado. Hininto na rin daw ng BIFAD Laboratory ang pagsusuri sa mga processed meat product o dilatang karne para matutukan naman daw nila ang naiwang trabaho sa mga gamot at cosmetics dahil sa melamine. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nagsalita si Claudine Barreto tungkol sa intrigang pinagdadaanan ng kanyang si Ate Gretchen at ang partner nitong si Tony Boy Cuangco. Kamusta naman kaya si Claudine na 1 linggo na palang nakakonfine sa ospital? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Nangihina pa at walang boses si Claudine Barreto nang dumating sa fashion show ng kanyang ini-endorsong apparel brand. Nakakonfine daw siya sa ospital ng halos 1 linggo na, pero kinailangan lang niyang lumabas para umattend sa event. Pagkakaroon ako boses, mawawala. Tapos, low blood sobra. Yung white blood cells ko, nag-borderline na siya sa sobrang parang low blood. Duda ni Claudine, stress ang pinagbulan ng kanyang sakit. Pero hindi naman daw dapat mag-worry dahil sinusunod daw niya ang lahat ng sinasabi ng doktor. Lahat naman na-overwork. Pero I think mainly siguro it's the weather or stress, mga ganun. Siguro ganun. Kasi wala naman akong fever, tas may infection sa blood ko daw. Natanong din si Claudine tungkol sa mga intrigang pinagdaanan ni Gretchen at partner nitong si Tony Boy Cuangco. At least sa sana tama na yung intriga. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. May chika pa ako later, kaya stay tuned. Susunod! Robot na panlaban sa terorismo na nanalo sa ibang bansa pinarangalan ng pulisya. Dating Pangulong Joseph Estrada, naglibot sa baluarte ng kanyang kaaway na si Japit Singson. Iwamoto na bunutan daw ng tinik matapos palayain ang kanyang ama sa Japan. At iba pang mga malalaking mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Pinagtataka po ng mga senador kung bakit hindi alam ng pamunuan ng Philippine National Police na labag sa batas ang pagbiyahe sa Russia ni dating PMT Comptroller Eliseo de la Paz dahil nagretiro na siya. Katakataka rin daw na bilang tagahawak ng pondo, hindi niya alam na may patakarang ginawa para makameno sa gastos. Nakatutok si Ruth Cabal. Para ipadala sa abroad itong mga opisyalis na... Desidido si Senador Mar Rojas na maghain ng reklamo sa DOJ laban kay retired Police Director Eliseo de la Paz. Base raw kasi sa hearing kahapon, palinaw na may nilabag na batas nang magpadala ng mga Police Director na magre-retiro na sa Interpol Conference sa Russia. Base sa 2008 General Appropriations Act, di pwedeng magpadala ng opisyal o empleyado kasama ng mga taga-DILG at DND sa mga training o conference sa ibang bansa kapag nakatakda na silang magretiro 1 taon pagkatapos ng nasabing biyahe.
Una na itong pinuntos ng GMA News nung pumutok pa lang ang balita tungkol sa mga tinaguriang Euro Generals ng PNP. Sa 8 police officers na pumunta sa Russia, 2 lang ang lumalabas na pwedeng magbiyahe sa ibang bansa. Si De La Paz nagretiro sa serbisyo habang nasa Russia. Ang misa niya sa PMA na si Police Director Jaime Caringal nakatakdang magretiro sa darating na Nobyembre. Si Deputy Director General Emmanuel Carta naman sa darating na Enero. Si Director Romeo Ricardo sa February 2009. Si Director Ismael Rafana naman sa March 2009. At si Police Director Herman Doria sa July 2009. Sina Caringal, De La Paz, Silverio, Alarcio at Versosa ay galing sa PMA Class 1976. Now for General De La Paz and for the others within 1 year of their retirement, this is like a goodbye tour. O magbiyahe muna kayo sa Europe, sa Moscow, bago kayo magretiro. Kasi anong pakinabang natin? Ayon kay dating Budget Secretary Benjamin Jokno, pagtitipid ang dahilan kung bakit may ganitong batas. Nakakapagtaka raw na si De La Paz na siya mismo may hawak ng pondo ng PNP, di alam ang probisyong ito. Yung kung controller ka, dapat binabasa mo yung budget. At dapat ikaw na mismo nagsasabi sa secretary, si Secretary Puno, na may mga ganong provision. Nauna namang nagsabi si DILG Secretary Ronaldo Puno na tanging ang Travel Authority kasama ang budget na 2.3 million pesos para sa Interpol Conference ang inaprubahan niya. Paliwanag naman ni PNP Chief Jesus Versosa na panahon pa ng kanyang pinalitang si General Avelino Razon nang maisapinal ang plano. We will be available for any investigation, for any queries. The Philippine National Police is cooperating with any legislative body. Kahit si Senadora Miriam Defensor Santiago, di binibili ang pagmamaang-maangan umano ni De La Paz. Kanya na magdala ng ganun. Mayor, yan eh. Sadya na yan, maliwanag yun. Pero the fact is, he carried that much amount that apparently he carried it in cash, which leads us to the conclusion that he did not want to have any record of the money that was in his possession. Pagtitiyak ng abogado ni De La Paz, di naman daw nagtatago ang kanyang kliyente. Madalas daw silang mag-usap habang pinaghahandaan ang ihahaing mosyon sa Korte Supremang kumukwestiyon sa ginawang investigasyon ng Senado. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, mga batang Cebuano at Baweño naman ang nabiyayaan ngayon ng pagkakataong masuri at mapabilang sa mabibigyan ng libreng operasyon sa hernia o luslos. Bahagi pa rin po yan ng Give a Gift Surgical Project ng GMA Kapuso Foundation. Mahabang pila rin ng mga magulang kasamang kanilang mga anak ang bumungad sa ating pagbisita sa Cebu at Davao screening para sa Operation Hernia. Sa unang tingin, hindi mo agad masasabi ang problemang pangkalusugan ng mga bata. Edad pa siguro ni siya o 6 ka bulan, pero sa gamay pa siya, dili kayo ingon na dako, gamay pa. Matapos masuri ni Doc, doon pa lang nakumpirma ang masela nilang kondisyon, lalo na kapag napabayaan. Sa ating na-screen kanina, ang usual cause is congenital. Ibig sabihin, nung pag-anak pa lang nila, nandyan na yung problema na yan. Sunod na pinagdaanan ng mga bata ang laboratory exam. May kinunan ng dugo, x-ray at sample ng ihi. Ito'y para masiguro na handa ang kalusugan ng mga bata sa operasyon. Whether you are rich or poor or even the indigent, they deserve to have a good quality health care. That's why we support the GMA Kapuso Foundation, especially helping the indigents for their hernia operation. Hindi pa man nangyayari ang operasyon, may abot-abot na ang pasasalamat. Salamat sa MJD kay nga dunay upir na kalagang libreng kuan ba kanang presyon sa kuan ba. Hernia kay. Kaya mo may kwarta taon. 30 bata sa Cebu at 30 bata sa Davao ang sasailalim sa operasyon para gumaling na ang kanilang hernia o luslos. Bukas na po isasagawa na ang operasyon sa mga batang pumasa sa kanilang laboratory exam sa Cebu at sa Davao. Sa ngalan ng GMA Kapuso Foundation, maraming salamat po sa mga naging katuwang nila sa proyektong ito. Samantala, maliban po sa inyong donasyon sa kanilang Metrobank at UCPB accounts, maaari na rin kayong mag-donate sa GMA Kapuso Foundation saan man sulok ng mundo gamit ang inyong mga credit cards. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on po kayo sa GMA Kapuso Foundation website, www.kapusofoundation.com. Susunod, robot na gawa ng mga Pilipino, pinataobang mahigit 20 bansa.
Pulong ni na Pangulong Arroyo pati na ng ibang mga lider ng mga bansa na ginaganap sa China, sumentro sa krisis sa pananalapi ng Amerika. Iwamoto pinayagan na bang magpaseksi ng kanyang ama? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Hanggang ngayon, nangangalap pa rin po ang ombudsman ng ebidensya sa kaso ni dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jochok Volante at yan po ay matapos ang